Yo, what's up mga boys? Panibagong video, panibagong walang kwentong-kwentuhan na naman to. Wala nga po palang overtime ngayon, kaya maaga tayo makaka-uwi. Tinin niyo, parang tirik-tirik ng araw. Gari niyo, ang araw-araw na nakikita ka lang sa ito na lalabas galing trabaho. At yung mga area, para mabibe, sunod-sunod. Siya, pindot muna para makatawid sa kabilang kalsada. At out nga po pala sa mga kasama kong electrician o sparky. Alam niyo ba, ang tawag din sa amin ay mga sparky. Bakit ay mga bida? Ay karikisig ay bakit nga bagay yun? Pagpapasok, pabagan ang dakan, abay pagpauwi, parang hinahagad. Ay siya, kaibigan, tingin muna sa camera. Walang dyan na ang in-slow mo. Para lang si Robin Padilla. Wow. Siya bilisip. Kayo uuwi na? Tiki-tiki sa akong sasakyan din sa New Zealand. Ako ngayon ay makikisakay at wala naman akong parkingan din siya, saray mo na sasakyan at tayo may pupunta. Dahil na maaga ay lobas, ay di nagkaya ka dan na kumain muna at magmerinda. Wala nang pira, magmimerinda pa. Pero sabi nga nila, don't worry, shelter is coming. Aray, namin ay iladaastal na aray. Napakahabutan din ng New Zealand. Pagkaliwanag Diyos ko po, hindi po kukunin, marami po akong pangarap. Nagliwanag na, akala ko kukunin na kami. Yung pala lumabas lang ng tunnel. Alay, pagkaganda ba ng kabayan ng bata, aray? Daan-daan sa pagkapatakba. At baka maaksidente, mamudnud magdugo ang uso, mahirap humikap ng sabaw. Ari na nga, dumating na sa tagpuan ni Bathala. Ibaba na sa sakya. Ang ginagawa niya, ano pang hinihintay? Tayo magmimerinda? Di nga lang pare sa kanto ng bahay namin. Di mamimili-mili ka kung sa Domino's. O kaya din sa nukang tindahan natin di titingnan natin, mamimili-mili tayo sa Monster Kebab. Indian foods pala ang aming papasukat. Masubukan nga. Nako, mukhang matataglan. Minabiling 2 bibe. Dini nga ho para sa New Zealand. Masanay na kayo. Pakarat-karat ang bibi dini. Kung ari sa atin, siguradong si Cabertine. Lasing na naman. Normal na ho dito sa New Zealand ang makakita yung ibon na pagalagaya dahil ho dini ay iniingato nila. Siya aray na order ko. Mixed chicken and lamb. Sandal mo aray ay parang gutom na gutom. Ang dami in-order, meron pang take out. Kay TL ng magbabayad niya. Dini ho is rupees. Ngayon ho, ang nakastos ko ay $25.50. Kasama na ho dito sa aking order ay isang Coke, isang egg burger, tsaka po yung chicken, lamb, at rice na minekos-mekos sa vegetables, tsaka kung ano-ano mang sauce. Ay pambihira, ganun din pala ang pagkain ng mga Indians, mekos-mekos lang. Ay di rin ang maghihintay ng luto. Ay nauna yung sa kadaluwa, ang akin may wala pa. Kaya sabi ko'y pagtagal ba ng aking order? Ni sabi niya, di tikman mo rin amin. Ako nyari, ayaw kayo po nakulwari. Tapos sabi, kanila ko ang technique para makarami. Nagaya pinarain niya, mukhang masarap. Sabihin, kuha ikaw. Di ko kuha, sabihin mo, para matabang ang sauce. Sabihin mo isa itikman mo rin, marami naman sauce. Kaysa sobrang tagal ng aking order, ubos na yung mga kasama ko. Ako na yata nakaubos, hindi pa rin nalabas yung aking order. Ari na haakwid daw, dito mating na yung order ko. Ngayon, tinanong ko ng isang Indiana. Sabi sa akin take out daw. Sabi ko, no. Not take out, take in. Parang ba yata na English? Ikay yung pamat, diretso, kunin mo na ba the take in ano yun? Take in, take out. Dapat pala dine in. Ari na, tumating na nga ating burger. Ang laki na ba na isinusubo, aray? Parang patay ko itong bata, aray. Parang hindi nagbarinda sa kabila. Ikaw ay nakain, ang kabila ay tapos na. Busog ka na Kay dahan-dahan sa pagkain. May kasabihan niya. Sa putok ng Bulkang Taal, maraming nakakligtas. Sa putok ng tiyan, ay wala pa akong nakikita. Di nga po pala, tamang tambay, tamang pintuhan laang. Abot sila sa New Zealand, alam niyo ba, lahat din kami din na bigla. Ay sabi nga, narito ka na, expectation versus reality. At dito nga po pala sa New Zealand, pag itatawid at God type, makakita kayo ng kindat-kindat na bulang ganyan.
ay ibig sabihin po niyan ay priority ang mga taong tatawid. Kahit ho, napakadami sasakyan, mabilis ang takbo, kailangan niyang tumigil pag may taong tatawid. Kasi ho din ang mga pedestrian ay kanilang inuuna. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas, ay kakatakot tumawid, baka na ay mabangga ka daraang, misa ibubusinahan ka pa. Kay ang laking pagbabago paligay na dito. Kay mo si Utoy, dire-diretso. Dito rin kayo makakita, pag may mga abibay natawid sa kalsada, ay natigil na mga sasakyan, pinapatawid. Baka matine, pagkadami-daming bibing pagkalagala. Tulad na rin maari isang pamilya yata aray. Nakakatakot pag nasa kasaan sa kalsada. Ay aral nga ho, papauwi na, palakad-lakad. Ay nakasit ka po ang camera, maganda ho din Pag ikinaglalakad, na-enjoy mo yung mga tanawin. Tsaka, napakaberte ng paligid. Palibhasa ho dito, ang conceal mahigpit. Dapat daw sa isang bahay, ang inyong bakuran ay hindi puro semento. Dapat meron kayong damuhan, gayaan, parang ganun yata ang rustine. Kaya mapapansin niyo ang kalsada, tsaka yung mga bahayan, merong mga garden. At dito nga po pala ay hindi kayo matatakot maglakad. Palibhasa ho, napakatahimik at bibihira ho kaya makakasalubong ng mga taong naglalakad din. Lalo na ganitong araw na may pasok. Di ari na nga ho, dumating na sa bahay. Dahil siya na kahit pa paano, meron kayong naratunan sa buhay dito sa New Zealand. Ay di ari na nga, karating na sa bahay. Siya, tapos na walang kwentang-kwentuhan. Diyan na muna kaya, hanggang sa susunod na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.